Hello, CBCM Church. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumaating lahat. Sa season po ito ng Undas, November 1 and November 2, inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na. At ang aking panalangin ay magamit po natin ang time na ito in remembering and recapturing our uh, great memories sa mga nauna na sa atin and to use that great memory to become an encouragement, a sort of anchor in how we deal with people na ngayon ay narito pa sa atin. Hindi na natin lamang sineselebrate ang mga memory ng mga nauna sa atin. Gusto nating magkaroon ng real celebration doon sa mga nandito pa kasama natin. So, take this time to rest upon the Lord. At kasama po kami sa pamagitan ng panalangin as we remember you in the Lord in prayer. We will have our meditation ngayon, pero bago po iyon, let's listen to a song na gustong-gusto ko dahil hindi lamang sa melody, kundi doon sa kanyang message. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyong matatagpuan sa iyong nananatili sa iyong lilig at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilig nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Napakaganda ng mensahe yung lilim. It pictures that God is covering every aspect of our lives. At yung sasambahin ang Diyos sa dakong lihim ay nagpapakita na kahit na doon sa mga lugar at sitwasyon na most unlikely na kasama natin ng Panginoon, magugulat ka kasama mo ang Diyos. Kasama natin siya sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya nga, He is the God of both the living and the dead. Ibig sabihin, walang spear na hindi natin matatagpuan ang Panginoon. Kaya, ang ganda-ganda ng song na iyon. At last Tuesday, this week, nakarinig ako ng devotion from our President, Dr. Tim Hiner. And I would like to acknowledge na na-inspire ako doon sa kwento na kanyang ibinigay at ibinahagi, and I use some of the points at dinagdag ko yung aking points ng insight pagdating sa prayer, at ano ang aspeto na ang prayer ay isang pagpapahinga sa Panginoon. Ito ay seeking after the Lord, and at kapag naka-align na tayo sa kanyang kalooban, matatagpuan natin ng real rest. At iyon po ang gusto kong gawing reflection this morning. So let me share. Prayer is resting in God. Matatagpuan po ito sa 2 Samuel 5:1 to 5, verses 13, 17, and 18. So, let us read together. After the king was settled in his palace and the Lord has given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent." Nathan replied to the king, "Whatever you have in your mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." But that night, the word of the Lord came to Nathan, saying, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in?" He, meaning si Solomon, verse 13 afterwards, is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Nathan reported to David all the words of this entire revelation. Verse 18, then King David went in and sat before the Lord, and he said, "Who am I, sovereign Lord? And what is my family, that you have brought me this far?" Ganda-ganda, no? May at least tatlong aspect tayong titingnan na may kinalaman sa panalangin pagdating po sa episode na ito. In summary, si David, nung binigyan siya ng rest ng Panginoon, wanted to do something, a project. Gusto niyang igawa ng tahanan ang Panginoon. Sabi naman ni Nathan, sige, kumilos ka. Pero hindi pala iyon ang direksyon na gusto ng Panginoon. So kinausap ng Panginoon si Nathan para sabihin kay David, hindi ikaw ang gagawa ng tahanan, kundi ang iyong anak na si Solomon. At nung marinig iyon ni David, sabi niya, sino ako, Panginoon? At ano ang aking pamilya para hindi magpasakop sa iyong kalooban? Tingnan natin yung aspeto at nawa ito ay maging applicable sa ating buhay kahit na nagre-reflect tayo at this time. Unang-una, praying, when we say praying is resting in the Lord, tatandaan po natin, it is God who gives us rest. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan, ng kapahingahan sa atin. At kung Diyos ang nagbibigay ng source ng kapahingahan sa atin, then we must seek God first before we do anything, even when what we think is something worth doing for the Lord. So, ulitin natin yun, ano? Hanapin natin ang Diyos kahit na ang iniisip natin ay parang hindi, para sa Panginoon naman ito. So ang Diyos, binigyan ng kapahingahan si David. Finally, trying to rest, maaring personality-wise o ganun talaga si David, hindi siya mapakali.
Ang rest kay David, yung may ginagawa siya. Natatagpuan niyo ba yung sarili niyo sa ganun? Yung bang at peace kayo kapag may project kayong gustong ma-accomplish, o kailangan may ginagawa kayo parati, o kaya kailangan yung progress nyo hindi humihinto. Pinakamahirap sa taong ganun ang personality, yung mag-pause lang at mag-rest. Kasi minsan dinidefine natin ang worth natin by what we do and what we accomplish. Samantalang ang gusto ng Panginoon is i-reflect natin yung worth natin by who He is. Kung sino siya. At this time, pinagpapahinga ng Panginoon si David as a pause for reflection. Ganun po ang isang ginagawa ng panalangin sa ating buhay. Ang panalangin ay words and a stop in activity. Hindi dahil gusto ng Panginoon na wala tayong ginagawa, kundi gusto ng Panginoon pa-realize muna sa atin. Hindi yung achievement natin defines who we are. What defines who we are is to think about sino ba ang lumalang sa atin. Kaya siguro may Sabbath day. The idea of Sabbath day is really a spiritual reflection for you to think na lahat ng meron ka at meron ka pang gagawin, galing yan lahat sa Panginoon. Again, let's back to verse 1. After the king was settled in his palace, and the Lord has given him rest. Is the Lord giving you a pause today? Does He want you to rest? By that, I mean, does He want you to pray and reflect na, oo nga, ang lahat ng ginagawa kong ito may meaning lang kung ibabalik kong lahat sa Panginoon. A busy person does not mean a person who is also doing meaningful activities. Ano? Maiging magsimula muna tayo sa Panginoon. Ang nakakapagtaka ng konti dito ay ito. Mabuti naman yung gusto niyang gawin. At hindi lang mabuti yung gusto niyang gawin, para sa Panginoon pa. In fact, kumonsulta pa siya ng isang propeta. At yung propeta naman, binanggit, o sige, ang Diyos ay sumasa iyo. Bakit kaya nasabi ni Nathan yun? Kasi successful si David sa lahat ng kanyang endeavor. Pinakamahirap ata yung makakita ng tao o kaibigan na kukontrahin ang opinion mo sa panahong ikaw ay mas successful pa sa kanya. Hirap tumanggap minsan ng payo mula sa taong ang feeling mo mas magaling ka pa sa taong iyon. Hindi natin alam kung under pressure, it was the general impression of Nathan na total in the past naman, naging successful yung mga decision mo, you go ahead. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon na iyon ang gustong paggawa ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon, this is the plan. The plan is to first consult the Lord. Kaya uli, pag tinanong tayo, what's the plan? What's the plan of your church? What's the plan of your family? What's the plan of your business? Maganda siguro ang proper response is, we want to go back to God. That's plan number 1. Go back to God, plant ourselves in prayer and say, Panginoon, ano ba ang gusto mong mangyari sa taong ito, sa mga susunod na panahon? That's the plan, to go back to God. That's the real start. Let us go back to God. Let us pause. Remember, alalahaning muli ang Panginoon sa ating buhay. Which bring us to number 2. We must listen to God even when we think we are most successful. Itik ko uli ha. We must listen to God even when we think we are most successful. Napakahirap ng humingi ng guidance sa Panginoon kung sunod-sunod na ang tinatamasa mong blessing. Ano? Pero tila baga, ito ang gustong iparating na Panginoon sa atin. Kung kailan ka most successful, dapat doon mo lalong hanapin ang Diyos.
kung kailan ka most active, kung saan ikaw ay nasa pinnacle na ng inyong reign sa inyong buhay, kung saan ikaw ay meron ng karanasan na napakarami ng pagtatagumpay, yun daw yung lugar na dapat lalo nating hanapin ang Diyos. Ito yung sinasabi ng talatang ito. But that night, the word of the Lord came to Nathan saying, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in?" Actually, yung tone ng pananalita ng Diyos dyan is, for lack of a better term, sarcastic. Kasi yung mga succeeding verses, sinabi ng Panginoon, ikaw ay kinuha ko mula sa pagiging shepherd. Ako ang nagbigay ng opportunity at tagumpay sa iyo. Ako ang nagdala sa iyo sa pagiging hari mo. Ikaw ang gagawa ng bahay ko. Tila ang meaning nun is, are you greater than me? Mas tinitingnan mo ba ang sarili mo na kailangan kita para mangyari ang bagay na ito? Hindi naman po sa pagmamaliit o pwede nating sabihin pagpapawalang halaga sa narating nating success na sa buhay. In a way, ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Dumating ka sa punto na merong kang impluensya at ang gusto mong gawin ah, ay i-advance mo ang aking cause sa pamagitan ng iyong impluensya, not knowing na maging ang impluensyang iyan, Diyos ang nagbigay. This is a gentle rebuke from God telling David, know your place. Know your place. Alamin mo kung sino at saan ka nanggaling. Napakagandang paalala. Sa atin marahil ganun din eh. Whatever success, whether in business, in family, or ministry, there must always be a touch of looking back to God always. In fact, sinabi ng Diyos, hindi kamay mo, kundi ako mismo ang mag-i-establish sa iyong anak na si Solomon. Unusual yung pagka-establish kay Solomon kasi hindi naman siya ang unang unang anak ni David eh. Maraming line of succession. In fact, medyo bago mag-succeed si Solomon, merong mga struggle. Pero ang nag-establish ng anointing kay Solomon, ang Panginoon. At maigi din ma-realize natin. Maging sa ngayon, November 1 and November 2, yung lahat ng nangyaring mabuting bagay sa pamilya natin, tingnan natin na ang cause niyan ang Diyos mismo. Kaya yung pangatlo, ito yung response ni David. And I guess this is the proper response. Sabi ni David, then the king went and sat before the Lord and said, who am I? Kaya yung word na ginamit niya ay sovereign Lord. Who am I? Panginoon, I finally understood yung inyong mensahe. Sino ako para igawa kita ng bahay? Napakalaki mo para igawa kita ng bahay. At in fact, ako at ang aking pamilya ay dumating sa puntong ito dahil ikaw din naman ang nagkaloob. Kaya, Lord, I give everything to you. I surrender everything to you. Si David, maraming pagkakamali din sa buhay, ano? In fact, mas malaki yung pagkakamali niya kaysa sa marami sa atin. Pero ang isang parating maganda kay David is kapag kinorek siya ng Diyos, he humbles himself. He becomes broken-hearted before the Lord. And I guess, even at the pinnacle of all the blessings that we have, all the success that we experience, ito dapat ay mag-propel sa atin to be more humble before the Lord. We must be humble to listen to God's correction.
even at the height of all the blessings that we're encountering. Kasi eventually, praying is aligning ourselves to His final say. Ang may final say pa rin, ang Panginoon. And when you say you align yourself to what God says and consider it as the final say sa ating mga buhay, you are recognizing and humbling yourself before the Lord and allowing Him not only to guide you in our plans o in the plans before sa ating mga kinalalagyan, ano? Kundi sinasabi natin tacitly na, Lord, Ikaw ang manguna sa aming mga buhay. And this is my prayer sa ating lahat. No? Even for today, sa atin na uh, as a church, what's the plan? Let's go back to praying before the Lord. What's the plan? Let's go back to seeking the Lord in individual lives. Let's go back to our big plans, yes. Pero ang sinasabi natin, ang plans na iyon, konsultahin natin ng Panginoon. Ano yung direction? Maaring may iniisip tayong mabuting bagay para sa Panginoon, pero baka sinasabi ng Panginoon, hindi pa iyan ang plano ko para sa inyo. Balik muna kayo dito. Let's consult the Lord. In the coming weeks, our prayer direction will always be, our sermon direction will about be praying and worship. 2 buwan na lamang pa tayo sa 2026 at tinitingnan ko na appropriate na iyon ang maging tema natin. Hanapin ang Panginoon, sambahin siya. And sa December activity natin ay ang highlight ay matatagpuan natin ang kalooban ng Panginoon kay Jesus na ating tagapagligtas. Maraming salamat po. God bless sa lahat. As glad tidings sa inyong mga reunion, sa inyong mga pagdalaw sa mga mahal sa buhay, both the living and the dead as well. Tayo ay manalangin. Panginoon, we seek you. We open our hearts to your leading for CBCM, Panginoon. Everything is open before you at ikaw ang mag-set ng aming direction. And when you have planted our feet on your will, may we remain, abide, and walk in it. Bless us, O God, today, even those who went home sa mga provinces, merong mga family affair, doon sa mga uh, dumalaw sa puntod ng mga mahal nila sa buhay at dadalaw pa lamang. Hinihiling ko po ang inyong patuloy na pagpapala. Maraming maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.